Ganda. Hello mga kasenyo, we just arrived dito sa Tibiao Antique. Nandito tayo sa Casa Raya Inn. And I'm very excited to explore this adventure capital of the province of Antique, itong Tibiao. So hopefully mapuntahan natin yung Bugtong Bato Waterfalls, yung Tibiao River, magkakawabat tayo, yung Tigbaboy Hanging Bridge, and then explore natin yung pinaka-poblasyon ng Tibiao. Siyempre titikman natin yung masarap na Tibiao bakery na mga goodies nila. So tara na, explore na natin ang Tibiao dito sa Antique. Let's go! Dito tayo nag-stay sa Casa Raya Inn. Maganda yung location niya dahil dyan yung barangay importante. Dyan tayo sasakay papunta sa Kawabat. So ito yung kanyang inn, Casa Raya. Very conveniently located lang siya dahil ang tatandaan nyo lang yung Petron sa may tapat ng entrance sa barangay importante. So kung naghahanap kayo ng lugar, very convenient lang, centrally located at madaling sumakay ng bus sa may tapat. Ito yung room na tinutuloyan natin. Okay naman siya, air condition. Malamig ang aircon na. So maluwag ate kasi tatlo dyan. And then ito yung may bed. At ang gusto ko, maraming saksakan. Katulad natin na mahilig sa charging. Ito yung ilan sa mga baon natin. Siyempre backpackers, may baon tayong sardinas. Mamaya kainin natin. Ito naman yung pinaka bathroom. Bathroom tour. Yan. Maluwag, ang laki na ang lawak ng bathroom. So yan. Ang ganda ng location niya. Paglabas nyo, yan ay makikita yung view. So dito kayo magstay pag nasa DPO kayo. Gusto ko yung vibe na ang ganda. Ito yung gas station, pag-aari ni Alex. Okay, kapi tayo. Chill lang tayo today. Good morning, Tibiao. Kapi tayo. And then after this, we'll start exploring Tibiao River, Kawabat, Bugtong Bato Waterfalls, pati Hanging Bridge. Tingnan natin kung anong pwede natin explore. Sarap. Yung pinaka-gas station na tatandaan nyo, Petron lang dito sa Casa Raya. So ito yung sa harapan. Palakarin lang natin ang papuntang Bugtong Bato, yung barangay importante, very important barangay. Yun lang yung sa harapan.
Yan. Restaurant pala. So, ito yung tatandaan, kilometer 172. Papasok di ay. So, papasok, meron namang motorsiklo na pwede yung sakyan. So, ito na si Kuya. Okay, nakasakay tayo ng motor. Ayan na, dapat mag-register. Ang hali yata pumasok. Maya-maya sir, bukas na yan. Ah, Maya-maya bukas na yan. tayo saglit sa Hanging Bridge. Tigbaboy, no? Opo. Tigbaboy. Bakit Tigbaboy? Hindi ko alam sir. Pinakauna siguro na maraming baboy. Maraming baboy. Hanging Bridge. Okay. Papunta siya sa eskwelahan. Saglit lang kami, Kuya. Ganda. Kasi saglit na. Tapos sa dulo niya may school dyan. Nakakatuwa. Kaya pala ng motor. Wala niya, may hanging bridge dito. Ito yung Panalong view. Kita nyo naman yan, mountain view. Magkabilang side yan. At pwedeng dumaan ang motorsiklo sa hanging bridge. So mga bata, hello! Good morning! Good morning! Saan ka punta? Sa school! Papasok sila. Sige, thank you. Enjoy. Ganda, no, diba? Yun natin Campoy. Ha? Dumaan lang tayo, tinignan natin facilities na. Pag okay dito, meron tayo mag-fire. Ay, may swimming pool. Ay, pwede. Ang ganda naman. Titiyo River. Ito yung kaawabat nila.
Ang laki naman ng kawabat eh. Ay, marami. Ganda ang location ha. Tahimik. Ang laki naman yan. Ganyan na kanyang grounds. Yan yung ating mga motorcycle. Sila nag-recommenda dito. Yung tribal adventure, di ba dito yun? Ayan, no, yung mga cottages siya, tribal adventure dati. Mga 1990s pa yan. Oo. Sila yung kauna-unahan dito, sila nag-develop yun. Mga kaya ako. Mga kaya. Oo. Yan, mga rice terraces na. Barangay Hall ng Tuno, sarado pa. So, Barangay Tuno. Morning! Dalawa kami. Start tayo. 30 minutes, sir. Ang Pagbalik na lang no? po, sir. Pagbalik. Ayun natin tayo sa Barangay Tuno. Nakakalitin natin ang Buktong Bato. Buktong Bato ba? At kasama na natin si Ate Anneli, ng ating guide. Ilang minuto ang atin natin? 25 to 30. Siyempre marami tayong tigitigit at picture. So tatagal tayo. Baka makakita tayo ng rice terraces doon hanggang the way. LC lang naman. So excited na tayo. So first time natin patatong buktong. Gusto yung kawabat lang tayo. So Ate, ready na ba tayo? Ready na kami ni Ate. So umpisa na tayo. Sige. Ito na si Ate Annelyn. Trekking na tayo. Papunta sa waterfalls. Ganda ng araw. Ito yung umpisa ng trail, mga barangay-barangay pa. Community. May bakery pala. Bugas. Rice for sale. So, okay. So, malapit na Holy Week. Morning! Morning po! Sa'yo ng mga tao dito, ang babait. May mini terraces na, oh, diba? Ang ganda, oh. Yung kabila, oh. May rice terraces din. Medyo ganda naman. Ganda naman dito. Imagine nyo, ganun palang ganito kaganda dito sa ano. Lalabas lang natin sa mga bahayan. Yeah. Ganda, oh. Morning po. Morning. Dinaanan natin yung train. Tabis naman yung train.
So apparently tatlong falls pala siya. 3 po. 3 falls pala siya. 1, 2, 3. Yung 2 and 3, meron naman daw trail paakyat. Oo, mayroon. Pero doon lang tayo sa baba. Picture, picture. Kahapon nga, ang dami nila. Dahil ginaid nyo. Yung bisita doon sa bayan Oh. ng Dr. Palugdahan, Oo. napunta sila rito. Hmm. Ang dami, mga 80 plus. Okay, ang dami. Yan yung Mayroon tayong bilihan doon. yan, may trail. Ganda. May mga dumadaang motor. Okay. Good morning po. Okay. Ganda naman ang lugar. Ang ganda nga. Meron na tulay na bakal. Tawid tayo sa tulay na bakal. Ganda ng tubig, ang linaw. Galing na ako sa waterfalls. Ang tubig, oh. Ang linaw. Then may mga rice terraces na konti. Ganda. Napakatahimik. Mga ibon naririnig natin. Ang ganda ng train. Ang layo naman ng tinatahat ng mga estudyante para makapag-aral lang. Diba? Una kasi yung mga anak ko, Oh. yung malaking ilog, linalangoy lang nila yun, parang katawid sila. Grabe naman. Pero ngayon may tulay na sa ilog na Ngayon, yun. may tulay na. Buti naman. Kasi, tingnan. Eh di tapos na mga anak nyo. Ha? Tapos na lahat. Hindi sir. High school lang. High school pa lang. Wala na, malaki na yung anak ko, high school lang yung ano nila. Ah, Tapos silang nakatapos. paglampas pala, kakaliwa na tayo. Ito yung trail. Pababa na tayo. Natahakin na natin yung river. Okay. Meron tulay pa tayong tatawid. Ang ganda naman. Naglalakad ka, inaaliw ko ng mga huni ng ibon. Yun o, rinig natin yung mga ibon. Tayo dyan sa tulay na yan. Siguro galing sa waterfalls yung tubig. Ang linis. Ang linaw. So may mga barangay dito. Nakakatawa si Ate Anneli, pinupunta yung mga kalat. So mga bata, kung kayo pupunta sa mga ganitong lugar, yung mga basura nyo, huwag yung itatapon ko saan. Buti si Ate Anneli, no? Pinupulot niya. So may mga kabahayan pala dito. May mga tindahan din ng tubig, ng soft drinks, mga chichirya. So pahinga muna tayo. May mga tindahan pala dito. So malapit na tayo sa waterfall. So bago pala dumating, meron tindahan, tabi kayo bumili ng tubig, snacks. Pero make sure na yung kalat nyo, huwag yung tatapon ko saan. May mga basurahan naman doon yung tapon properly. Ganda ng trail. Naririnig na natin tubig at saka mga ibon. Ito yung medyo portion na medyo pababa at saka paakyat. Pwede naman. Tutingin na lang yung latag natin eh. Oo. Kunti naman ako. Uy, eto na. Parang nakikita ko na ang waterfalls. Mabilis eh, 20 minutes lang. Uy, ang ganda naman. Kaya mo narating natin ang Bugtong Bato Falls. Ay, nakikita na natin. 750 tayo sila. Ha? 750. Okay. Ang ganda naman. Alain mo, napuntahan natin to.
Ayan, ang Buktong Bato Falls. Finally, narating natin ang Buktong Bato Falls. Medyo sa amin ngayon kaya hindi buo yung tubig, pero usually buo yan. Ganda. Ganda. Hello, finally, narating na natin ang Buktong Bato Falls dito sa Tibiao. Ang ganda-ganda niya. Narating natin siya after trekking for about 30 to 40 minutes. Ang ganda ng trail. Established na siya along the way. Ang daming puno, tsaka mga ibon, tsaka rice terraces. Siyempre kasama natin si Ate Annelyn. You have to get a guide sa Barangay Tuno para samahan kayo dito para to make sure na safe yung pagte-trek. So ang ganda dito, maya-maya siguro subukan natin maligo. Ang linis ng waterfalls, pag tag-ulan medyo malapad dyan. Pero ngayong summer, ang ganda pa rin. Ang linaw-linaw ng tubig, tsaka ang lamig daw. So tingnan natin makakaligo tayo doon malamig. Sige. Lublob. Ang lamig. Grabe, ang lamig na tubig. Ang sarap. And then, yan na yung waterfalls. Super ganda naman. Ang ganda-ganda naman. Narito tayo ngayon sa isang magandang talon sa gitna ng kabundukan ng Tibiao. Nakikita natin kung gaano mahalaga ang kalikasan. Ito ang ating breathing space para maramdaman natin ang linis ng hangin, ang mabagong simoy ng kalikasan. Marinig natin ang mga simoy ng ibon. Makita natin ang trembling ang mga lunsin ng kabundukan. Ito napakalaga para sa ating lahat. Kahit ano pa man tayo matanda, bata, napakalagaan natin ang ganitong magandang kalikasan. Ang linis ng tubig, ang bango ng simoy ng hangin, at bugay ang kalangitan. So tara na at magtulong-tulong tayo upang pangalagaan ang ating inang kalikasan. Meron pala mga daan sa second and third waterfalls. Ayan, no? Sa may kaliwa natin. Ayun, may lubid. And then, akit kayo doon para makaakyat sa talon sa taas. Kasama natin, umaakyat. Ayun sa taas. So finally, narating natin ang Buktong Bato Waterfalls. Ngayon, pabalik naman tayo sa may, ano mismo, Barangay Tuno, and then we'll try the Kawabat.
Bye-bye sa Buktong Bato. Babalik tayo dyan. Ang ganda dito. Sa sarap ng tubig. Napakalamig. Kaya pala maraming bato. Buktong Bato. Nakita tayo ng native na saging. Ito yung gusto ko eh. Tatundan. Hindi tayo. Kainin natin marami doon sa upuan. Tingnan tayo. Sa kaliwa natin mayroong maliit na kapilya. So makikita mo kahit sa liblib na lugar na importante yung relihiyon sa mga tao. Paniniwala sa Diyos at sa kalikasan. Yung chapel nila. Methodist. 1948. Biik. May mga biik dito. Ayun, mga biik. Kaya, magkakaibigan sila. Mga manok at saka biik. Ano pa yung ano? Ay, may saging. Ito. Latundan ba to? Lakatan. Latundan. Hinog sa puno, oh. Sarap. So, kain muna tayo ng saging na nabili natin. 25 pesos ang dami. Mga 25 pieces yata ito. Sarap. Anong tawag pag naubos ng banana? Anana! Ganda naman ang view from here, oh. Tingnan niyo. Wow, oh. Anong bundok yan? Nambugawan. Nambugawan. Pero doon ka nakatayo, makita mo na doon ang Maririsan. Okay. Tapos Kulasi. Ganda naman ang clouds sa Nambugawan. Sino pagala? Mayroong mini rice terraces na daanan natin. Ganda. Hello, Bibi. Balik na tayo dito sa barangay Tuna. Hello. Hi. Okay, balik na tayo sa pinakabarangay. Barangay Tuna. Barangay Tuna. So, nakabalik na tayo. Salamat kay Nan. Salamat, Nanay. Nanay Annalyn. Thank you, salamat sa ulitin. Sa ulitin siya. So, balik tayo sa Camp Oli. Yes, good morning. So, we're back in Camp Oli. Camp Oli. Pwede parang mag-camping din. Laki na camping ground, no? Relax, refresh, and be healed. So, dito tayo. Order tayo ng buko. Pa-swing-swing. Swing. Ang senior magsiswing. Yes, this is life, diba? Ang ganda ng lugar na to. At arinig mo lang yung ano, yung tunog ng agos ng tubig sa ilog ng Tibiao. Yes, this is perfect para mag-relax, mag-refresh at mag-rejuvenate dito sa napakagandang lugar ng Tibiao, ang adventure capital ng Antique. Nire-ready na kung saan tayo iluluto mamaya. At ayan, lalagay ng tubig. Ang ganda naman. Kaya, sabi mo na. Bubuo ito na. So, iluluto na ang senior ngayon. Ito yung mga ingredients na sinigang na senior. Ilalagay natin kung tinipid. At yan tayo luluto yung mamaya. Matagal siguro akong palambutin dahil matigas ng aking mga kalamnan. Yan, mamaya. Ang laki na kawa na to. So originally, itong mga kawa nito ginagawa sa pagluluto ng muscovado dito sa Antique. Ang Antique dati is sila yung sentro ng paggawaan ng muscovado. At ang pinakikita natin mga taniman ng palay at yames, dating nakatanim doon ay sugarcane. Pero bumaba na yung market sa sugarcane. So ang kawa, ginawa nilang lutuan ng tao. Actually dito sa Kawa-Kawa Bat. So dito nag-originate yan sa Antique na inumpisahan ni Tribal Adventure nung nasa Boracay pa siya. At ito yung parang side trip. Kaya ito, enjoy natin mamaya ang Kawa-Kawa Bat.
Yan, pinipilapan ang tubig. Matagal palambutin pag kasintandaan natin yung iluluto. Yan, ang laki pala ng kawa. Dito tayo lulubog. Ang ganda naman. Ang ganda naman. Mainit na. So talaga nakalagay, cook alive. Kaya ba akong palambutin ito? Matigas na ang aking muscle. So ito, ang ganda naman. Napakakulay naman ang ano nyo, ng decoration nyo. Okay lang, kala ko mainit naman. Pero sobrang ganda, yung kasi lang yung design nila. Hindi pa naman ito tatawag. Hindi ba tatawag to? Grabe. This is nice. Wow. Ah, ang sarap. Oh, diba, super ganda dito. Masarap ito. Tama-tama. Kala ko kumukulo pero just right. Para ma-relax. At meron pa tayong parang ano siya yung ang bango niya. At may mga bulaklak pa tayo. At ito pinukuha natin ang gumamela. Yes. Dito, luluto na ang senior. Kailangan natin ng sinigang mix. Kailangan natin ng betchin at paminta para maluto na ang senior. Maingat! Ito ang napakasarap na buhay. Buko juice habang nasa kawa-kawa ba? At naririnig mo yung napakagandang tunog ng agos ang ilog ng PBR. Super relaxing, super recharging. So, punta na kayo sa PBR at enjoy natin ang ganito magandang adventure. Ganda na river. So, perfect spot. Nakapag-buko na tayo. Natapos natin yung 50 pesos ang laki ng buko. And then I think we have to go back. So tapusin na natin. Maganda dito sa Camp Canoli. So nag-check kami, meron daw sila mga lodging na pan room, 700 pesos. 700 pesos, good for 2 na pan room. So pwede note. And then kung kayo may dalang tent, malaking campsite nila. Pwede kayo mag-tent. So I guess, lipat naman tayo. At I'm sure one of these days babalik tayo sa Camp Canoli. In the meantime, biyahe ulit tayo papunta sa may poblasyon sa Camp Raya, sa ating tinutuluyan. Okay, Kampol. Okay, dyan tayo nag-stay sa Metatron. Balik tayo. At mula si Kalibo. Okay, binigyan pa tayo ng pagkain. Sarap nito. Plano natin magbukas lang ng sardinas eh. Hindi, ito na yung sardinas sa binitbit natin galing airport. Basta pwede daw pala, basta hindi easy to open. Ito yung mga talagang backpacker. May mga tayong sardinas galing Maynila. Tapos minsan pa tayo ng masarap na ulam. So kain tayo. Ito. Alex, maraming salamat ha. Kain tayo.
kabababa lang sa bayan. Hanapin natin ang Tibiao Bakery. Meron pala ano dito, 7-Eleven na merong kamya sa harapan, diba? So, naglalakad tayo. Hanapin natin ang Tibiao Bakery. Isa sa pinakamatandang bakery dito sa Panay Island. Nandito yung original sa Tibiao. Okay, hanapin natin Tibiao Bakery. So, Tibiao Bakery. Pasok tayo. Ang OG to, OG. Tibiao Bakery, OG. Siyempre OG, old school bakery. May siopaw. See. Ikaw konti na. Nakita mo yung pandel Tagalog. Ito yung tren-tren. Ito yung ano dito. Ito yung tren-tren. Since 1953. Tao na kayo noon? 1953. School siopaw, pork siopaw. Kain natin yung kasama ang ano yun? Palabo. Kain natin na kami ng siopaw. Pork siopaw. Wala mo ng sauce. Ito yung siopaw na gusto ko. Ang daming meat. Panalo. Ito yung nasa hinahanap ko. So yun natin na. Ketchup daw hindi hot sauce dito. Natin lang yung ketchup. Perfect combination. Ang daming customer pala dito. Kaya pala madaling maubos. Then we ordered palabok. Tikman natin. Yung mga lumang bahay din pala sa Tibiao. Ang ganda to. Ito yung pinaka plaza. Tibiao. And this is the Aglipayan Church. Sarap mismo ng plaza. Pero meron lang Catholic Church. Pupunta natin mamaya. Welcome to Tibiao. And this is the Memorial Gate. Sa hindi natin nabuto yung festival na Maninihon Festival 2026. Saan ginagawa ito? Saan barangay? Barangay Bandoa, sir. Gamit kami ng importante, malapit doon. Opo. Okay. Yung bunga. Battery. Yung asin natin dito rin. Oh, sir. Gusto, parang nag-stop na yata yung... Hindi, kaso. Paano? Beijing Canton. Ang ganda.
Ito yung kanilang terminal, tricycle, tsaka bus. And then ito yung market, Tibiao Public Market. Street bites, mga fishball. Ito na yung seawall nila. Hopefully makakita tayo ng sunset na may konti. Kaso medyo kulim din, pero baka sana meron. Ganda pala. Nagpipiknik ang mga bata. Seawall. Waiting for the sunset. Meron fisherman. Seawall. Hinihintay natin ang sunset dito sa Dalampasigan. Sunset. Pero Gando. Cellphone mo?
Okay mga senyor, nandito tayo sa Messi Wall sa Tibiao at pinapanood natin ang sunset sa Dalampasigan. So I'm very happy na nakabalik tayo sa Tibiao. Isa to sa mga gusto kong balikan lugar dahil malayo siya sa tourism trail at maraming kayong madidiscover pag napunta kayo dito. So ang Tibiao is actually 170 kilometers from Iloilo or mga 3 to 4 hours drive or by bus and about 80 plus kilometers from Katiklan. Mga 2 hours bago tayo makarating dito. So you can actually take the bus. May mga series bus naman na dumadaan dito from either Katiklan, Kalibo, and or Iloilo. So ang ginawa natin, we're staying, nag-stay tayo doon sa guest house ng ating kaibigan na si Alex Española, ang Casa Raya Inn. Maganda yung location niya kung kayo naghahanap ng lugar na pwedeng tuluyan. It's located sa harap mismo ng importante street papunta doon sa mga Kawapat. So, it is sa may Petron. Just babaan siya ng bus at hintayan kung saan kayo magpunta. So, ang ginawa natin, nang dumating tayo kahapon from Katiklan, kumain tayo ng inasal sa may bayan ng sa pinaka-poblasyon mismo. Natikman natin, masarap ang inasal na dito dahil nakita natin na fresh yung chicken at masarap yung kanin nila. So the next day, maaga tayong gumising. Nag-breakfast lang tayo ng mga tinapay na bilhin natin the night before doon sa bayan. And then, pumunta na tayo doon sa adventure area sa Tibiao River. So, since nasa tapat lang natin sa kaya ng mga habal-habal, kinausap natin mga habal-habal driver to take us sa Tibiao River. So, ang rate is 100 pesos per one way and 200 peso balikan. Hintayin na kayo, but depende sa arrangement niyo. And then, una natin pinuntahan yung Tigbaboy Hanging Bridge. Gusto ko ito dahil in between makikita niyo yung magandang Tibiao River mismo. At nagkukusta nga ito, dahil dito dumadaan yung mga estudyante, mga motorsiklo, at saka mga locals. Pagkatapos na, pumunta naman tayo sa Barangay Tuno, kung saan nag-arrange tayo ng guide papunta sa Buktong Bato Waterfalls. Ito sa mga hidden falls na matagal na natin pinuntahan. Ang guide natin isang 60-year-old na locals at ang guide is 250 pesos ang guide. And then wala namang babayaran sa barangay. And the trek is about 30 to 40 minutes depende sa pacing nyo. Tsaka maganda naman yung trail dahil established siya, sementado. May konting lang putik at saka katababa. And then mararating nyo yung napakagandang barangay Buktong Bato Falls na 3 layers pero doon lang tayo nag-stay sa baba. Ang ating kasama ay inakit yung second at maganda rin para yung third. Pagkatapos natin ng Buktong Palos, pumunta naman tayo sa Camp Poly. Ito yung isa sa mga resort sa may river at nagpa-arrange tayo ng Kawabat. So natutuwa ako na itong Kawabat actually nag-evolve ito bilang paraan para gamitin yung mga naiwang mga kawa nung ang Antique is still the center for making muscovado sugar. Pero nung nawala na yung industry na yun, ginamit na yung kawa sa Kawabat. So, na-enjoy natin. Napakaganda ng resort. Mura lang pala yung place kung mag-i-stay yun. Tsaka pwede din mag-tent. Uminom din tayo ng buko, fresh buko. And then after noon, bumalik na tayo sa ating pinaka-tinutuloy. Nag-refresh lang tayo ng hotel, nagpahinga. At pumunta naman tayo sa Poblacion. Siyempre, pag sinabing Tibiao, hindi kompleto ang biyahe nyo kung di kayo pupunta sa sikat na Tibiao Bakery na tinayo ng 1953. So, kumain tayo ng kanilang masarap na siopaw at kanilang masarap na palabok. And bumili tayo ng kanilang asado roll at saka kanilang tien-tien na yung cheese butter bread na sikat na sikat. Pagkatapos nun, inikot natin yung pinakabayan ng Tibiao. Pumunta tayo sa plaza, sa simbahan, sa munisipyo, at iba-iba pang lugar dito sa Tibiao. And then, pinakahuli natin pinuntahan itong seawall, kung saan hinihintay natin ang paglubog ng araw. With that, para sa mga nagbabalak, marami kayong pwedeng bisitahin sa Tibiao. It's a very nice place to explore sa mahilig sa mga adventure, sa mahilig sa mga heritage, sa mahilig sa mga natural attraction. With that, maraming salamat sa pagsama sa atin sa Tibiao. I hope na na-enjoy nyo at pupuntahan nyo ang mga magagandang lugar na ito. Again, salamat sa ating kaibigan na si Alex na tayo pinatuloy sa kanilang guest house sa Casa Raya Inn. At sa lahat ng mga taga rito, ang babait ng mga tao dito, very
hospitable sila, tsaka lagi nakangiti. With that, maraming salamat, Travel Wallet. And until our next vlog, see you soon!